World Boxing News, April 1, 2021. Tara pag-usapan natin mga amigos ang mga naging galawan sa mundo ng boxing sa nakalipas na 24 oras. Kung lakas lang ng kamao ang pag-uusapan sa mundo ng boxing ngayon, imposibleng hindi mapasama ang pangalang Edgar Berlanga, ang demonyo sa super middleweight division. Hawak ang kartadang 16 wins, no losses, no draws. All wins coming by way of first round knockouts. Grabe bigat ng kamao nito mga amigos, kaya naman bagamat hindi siya ang main event sa darating na April 24 ESPN televised show, akalain mong sold out ang laban at siya ang sinasabing malaking dahilan kung bakit sold out ang venue ng Silver Spurs Arena sa Florida. Makakatunggali ni Berlanga si Demon Nicholson at bagamat walang koronang nakataya naman po dito ang record ni Berlanga. Sabing laban mga amigos, bibida rito si WBO World Featherweight Champion Emmanuel Baquero Navarrete kontra sa kanyang challenger na si Christopher Diaz ng Puerto Rico. Ito ang unang assignment ni Navarrete para sa taong 2021 na kilala nga pong masipag na boksingero. Dahil 4 na beses nga po itong lumaban noong 2019 at 3 beses naman noong 2020. Sa iba pang balita mga amigo, sisiw ang magiging laban ni Errol Spence Jr. sakaling mag-cross ang landas ni Errol Spence Jr. at WBA Welterweight Super Champion Yordenis Ugas. Ayon yan mismo kay Showtime Sean Porter. Kapwa nakasagupa ni Porter ang dalawang boksingero kaya kampante siyang magbigay ng kanyang opinyon. Tinalo si Porter sa pamamagitan ng split decision noon ni Errol Spence Jr. noong Setyembre ng 2019, habang tinalo naman ni Porter itong si Ugas via split decision noong Marso ng 2019. Ayon kay Sean Porter mga amigos, hindi daw ganong kaganda ang footwork nitong si Ugas. Nakatayo lamang habang naikipagsabayan. Yung gantong estilo daw sa palagay ni Porter ay hindi sapat para itaob ang undefeated Unified World Welterweight Champion. Wika nga po ni Porter mga amigos, the thing with Ugas is that he doesn't have good feet. He plants his feet and wants to stand there and bang. I just don't think banging with Errol Spence like that will get the job done. Pero ang isang napuri po ni Sean Porter dito kay Yordenis Ugas ay mahusay nga daw po ito bumira sa katawan. Bagay na kung magagawa daw po nitong si Ugas kay Spence, maaaring mas slow down niya itong kampiyon at magkakaroon siya ng malaking pag-asang manalo. Wika nga po ni Porter mga amigos, he has the ability to punch. He's a good puncher and he can get to the body. If he can get to Errol's body and slow him down, then he's got a chance. I think Yordenis Ugas is one of the best reapers to the body that we've seen in a long time. Ngunit ayon nga po kay Porter mga amigos, hindi si Errol Spence Jr. ang klase ng boksingerong maghihintay lamang na suntok-suntukin ang kanyang katawan. Gagalaw at gagalaw ito at hindi hahayaan basta-basta si Ugas. Sa iba pang balita mga amigos, heto po medyo mabigat ang binitawan ni WBO World Middleweight Champion Demetrius Andrade kay Canelo Alvarez. O baka i-correct na naman ako ng mga amigos natin dyan, sabihin Andrade dapat hindi Andrade. Well mga amigos, mismong si Demetrius po, ang bigkas niya sa kanyang pangalan ay Demetrius Andrade, kaya yun na lang po ang ating susundan. Okay, mabalik po tayo sa sinasabi ni Demetrius Andrade kay Canelo Alvarez. Listen, the biggest stars that he fought, Sugar Shane Mosley, Miguel Cotto, they were 40 years old and on their way out. Maybe they fought one more time after that and they were done. They were never in their prime. Yan po ang panat ni Andrade sa The Last Stand podcast ni Brian Caster. Sa madaling salita mga amigos, paninili po ng ring resume ito kay Canelo Alvarez. Sinisili po ni Demetrius Andrade na bakit naging pound for pound itong si Canelo, samantalang puro matatanda naman na ang mga tinalo nito, puro wala na sa prime. Banat pa nga po ni Andrade mga amigos, Kovalev wasn't what we knew from back then. It's a good resume. Those are good names, but did he fight those guys in their primes? How you pound for pound but you're not fighting the best guys today? You fought Triple G at 37 years old. You're not fighting none of these guys in their prime. Alam naman po natin mga amigos na pasisid na ang karera o nasa twilight na itong si Kovalev ng labanan ni Canelo Alvarez. Kaya naman naghihimutok itong si Demetrius Andrade dahil marami naman magagaling na nasa prime ngayon, ngunit hindi nga daw po nilalabanan nitong si Canelo Alvarez. Idagdag pa natin dyan mga amigos, noong hawak pa ni David Benavidez ang WBC sa super middleweight division, hindi man lang kumakatok o nagpaparamdam itong si Canelo na gusto nito ang WBC belt ni David Benavidez. Pero nang matanggalan nga po ng belt itong si David Benavidez dahil sa kanyang timbang na sumobra sa weight limit ng 168, abay biglang sunggab nga daw po itong si Canelo ayon kay Demetrius Andrade. Palusot daw umano ni Canelo, ayaw niya raw kasi ng mga Meksikanong kalaban. Pero belta nga po ni Andrade, bakit mo nilabanan si Julio Cesar Chavez Jr.?
Kaya naman parang nagpapalusot lamang itong si Canelo Alvarez ang dating kay Demetrius Andrade. Hawak ang kartadang 29 wins, no losses, no draws with 18 knockouts. Nakatakda nga pong idepensa ni Demetrius Bubu Andrade ang kanyang WBO World Middleweight title kay Liam Williams at umaasang masungkit ang malalaking pangalan like Jermall Charlo, Canelo Alvarez at Triple G sa susunod. So yan lamang po muna ngayon ang ating ulat mga amigos. Maraming salamat sa mga tumutok hanggang sa muli. Adios amigos. Walang preno baby.